Alitap-tap na mama sabi ni Froggy. Dahil sa headband. Bakit ba? Walang pakialamanan, ha? Good morning, sis Michelle Flores ng San Francisco, California. Andyan yung ano, andyan yung On the Wings of Love. Adik lang sa On the Wings of Love. Ayun, sorry sa late reply, pero ayun, nakausap na kita kanina. Good morning. Lagay mo sa ref. Hindi naman ininom. Palitan na lang kaya. Hindi naman ininom ni baby. Or pwede pa ito. Palitan na lang. Morning! Oh, morning! Oh, morning! Oh, morning, baby! Mamaya na. Nagingay naman si Pochi. Breakfast na kami. Bacon aside. Bacon. Hotdog, tsaka nuggets. Nagbawa nata si Inday, tsaka si Mark. Yan. Luto akong sabaw. Uy, wala ko pinapakain mo ng bacon siguro. Malalagas ang buhok niyan. Ayan, nilagyan ko ng... nilutuan ko siya ng mushroom. Mushroom? Mushroom. Masarap ang mushroom soup. Parang mushroom ko. Di ba yung mga matatanda yun? Hindi na sila maano sa SH. Mga mashed potato. Pila mo ako ng masarap yung mashed potato. Pila mo nga ako. Ayun guys, nandito pa pala si Marie. Hindi sila natuloy na umuwi ka po ng pinsan no kasi hindi nakabili ng mga dadalhin, mga pasalubong pauwi sa mga kapatid. Ayun. Kaya mamaya pa lang. Ang bango yun, parang powder. Baby powder. Hindi, parang kulo ni baby ata. Kumis kasi sa akin kanina eh. Kaya mamaya, tuloy na sila, tuloy na uwi sila, Marie. Ayoko man siyang pauwiin, pero kailangan magtanda siya and para mapigilan din, di ba? Kasi andito yung yung jowa niya. Mamuwi na. Hindi nga eh. Sabi kasi kahapon umuwi na. Umuwi din ng Bicol. So, okay na sana. Kaso nakita ko, ako mismo nakakita, nandyan yung lalaki. Kaloka siya. Gusto ko nga, si Faye kahapon sa, nasa ko eh. Nasa, padjak. Tawag doon? Sidecar. Eh, yung bawin ko na lang para din para hindi ako nag-aalala. Kasi nga, teenager, di ba? Mamaya, pagtulog kami, lalabas pa. So, parusa ni Marie. Pababalikin ko muna sana sa kanila. Sinumbong ko rin sa parent na siya. Hindi ko tinotolerate yung ganyang May lutuan kayo sa Sa Adamson? Sa rice cooker mo, piprituhin? Magluluto daw siya ng dili sa office nila. Ayun, binigyan niya ako ng mooncake, kopya. Bigay daw sa office din nila. Thanks, Marky Mark. Mamaya merienda yung pa to. Uy, may pa siya. Ano to, boy? Yung may... Tawag dito, fortune chorba pa. Mamaya. Ano yung to? Kainin ko. Ay! Ayan. Ay, dalawa. Pareho sila, di ba? Babay na kay Marie. Alis na siya. Laban mo to, Marie. Ano pa naman ate? Laban mo para matuyo pa. Dito mo ilagay yung mga damit mo. Ha? Oh my God! Naloloka ako dito sa On the Wings of Love. Na ako? Episode 22 na ako. So, 5 episodes na lang. Kaya ko tapos ito ngayon. Sa'yo na yan. Nikilig ang lola yun. Yan, nakaimpake na si Marie. Paalam ka na, Marisa, guys. Uy, gusto ko mag-draw my life. First video lang. Uy! Sige naman. O sige, ayusin muna natin yung camera. Mag-draw my life ka. Nandiyan pa naman yung whiteboard ko, di ba? Sige. Ready na, Marie? Ready na, Marie? Ang tuloy. Kasama sa akin. Mami! Yes? Mami, sa pag
Mamaya. Yan. Sige, kanta pa ng Dahil sa Pag-ibig. Yan tuloy. Yan tuloy. Pag-ibig ko binigay. Ah. Wala ka kasama. Flight ngayon, kasama ka. Yan. O, bye-bye ka na. Bye-bye. Babay. Uwi na sila. Uwi na si Marimar natin. Babay In guys. fairness, naka-makeup ka ngayon ko lang nakita. Babay guys. Wala na magpapatawa. In fairness, naka-makeup si Marimar. Hindi ka pa nakapal. Lunga-lunga ka talaga. Naku, Marimar. Kundi lang ano. Bye-bye, ingat. Tema. Nare. Pakabait ka. Naloko kay Mari, naka-makeup pala. Hooded yung... hooded kasi yung mata niya. Kala ko umiyak ako eh. O, ingat ah. Siyempre, binigay natin natin. Pakabait ka. Thank you po sa mga Oo. binigay niyo ah. Thank you po sa lahat-lahat. Sayang. Ayan. Mapupunta ng MOA. Yan kasi, boyfriend pa more. Sabunutan kita. Ikaw kasi. Lasing pa ako ah. Ayan. Uwi na siya. Siya din naman nagsisisi. Boyfriend pa more. Yan ang unang-unang kong pinagbawal eh. Tsaka po, alak pa more. Sasakalin kita. O, sige na, ingat. Mamimiss kita. Ingat Ay, ikaw din, mamimiss ka namin. Kakulitan mo. Bye-bye, Chuboy. Sa Pasko makikita ko pa po kayo. O, sige. Daan ka rito ha, pag luluwas ka. Bye! Oh! Naka-happy face naman. Bye-bye. Happy. Baka dumaan ka pa sa jowa mo ha. Hindi po. Sinulatan pa kami kasi bye! Rapadonte ka. Ah, sige, sige. Ako na lang pala. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Bakit po ba kita makita eh? Boyfriend pa mo. Uy, bye-bye. Ingat kayo ha. Ingatan mo ako na lang. Sige ko na lang. Bye-bye, Marie. Ingat. Ingat. Alam ko kasi. Loka-loka. May nado din siya sa pagkakamali niya eh. Ayun. Wala na magpapatawa sa atin. Biglang inatakin ng ano, ng lungkot. Ayun. Di ko kasi gusto yung ano, yung may umaalis talaga. Ayun, si Marie, napamahal. Napamahal na sa akin yun eh. Kaso, kailangan kong gawin eh. Kasi, mapariwara dito. Alam niyo na, laki lang yung tiwala ko sa kanya. Kaya siguro, nagkaganon siya. Gayon, nalulungkot din ako syempre. Hindi ko lang pinakita sa kanya. Pero promise, napamahal siya sa amin kasi masayahin bata. Masipag. Talagang, hindi ko siya tinuring na iba. Kapamilya yung turing ko sa kanya. Bilawin na takin ng lungkot. Ewan ko lahat naman eh. Lahat ng naging kaibigan ko, yung mga tumira sa amin dito, pati yung mga naging, yung mga friend ko nung college, yung mga nakitira sa amin dati kapag umaalis. Alam niya naman, mga friend ko nung college, talagang iyakin ako guys, pasensya na. Ayun, ang saya pa naman niya sanang kasama. So wala eh, nagpasaway siya, kaya kailangan niya maparusahan na muna. Ayun. Ay, pasensya no. Iyakin lang talaga ako. Ay, kanina ko pa actually pinipigil yung nasa paalam pa lang siya. Hindi ko lang pinakita kasi alam niyo na. Ay, ayun. Kainis. Ba't niya pa kasi nagawa yun eh. Okay na sana eh. Planado na lahat. Dahil lang sa siguro napabayaan ko din na. Ayan. Nag-makeup pa naman ako. Nakakainis. Bahala na. Sana excuse me. Sana makahanap na lang siya ng iba na hindi siya ituturing na na iba din. Ayun, makahanap siya ng kapalit ko.
na hindi siya ituturing na iba. Sana ganun din yung pagturing na gawin sa kanya, just in case payagan pa siya ng parents niya na na magtrabaho pa. So yun guys, pasensya na, emotional lang. Kasi din siya, 5 months din sa amin. Nakasama namin kumain, nakasama ko matulog dito, hindi ba? Tapos nakikipagtawanan, yung mga ganun. Yun lang may miss ko sa kanya. Kaso, yun nga, para din sa sa kapakanan niya. So, nililigtas ko lang siya sa posible pang mangyari kasi hanggat nandito siya sa akin and nandun yung boyfriend niya. Nag-boyfriend na hindi ko nalalaman, di ba? Akala ko joke-joke lang yun. Parang inspiration lang. Kaya yun. Anyway, sabihin ko na sa inyo. Para din, hindi kayo naiwan na may mga tanong, di ba? Syempre, anong ginawa ni Marie? Ayun guys, nung isang araw is, naglasing siya, gabi na, tinext ako ni Mark. So, bali, piniem niya na lang ako na, ate, wala pa daw si Marie, sabi ni Emma, kinakabahan na si Emma. So, ako naman, bigla din ako kinabahan kasi, iniwan ko sila bago ko pumasok ng kwarto ng isang araw. Nanonood sila ni Emma sa baba. Nanonood sila ng TV. So, sinabihan pa nga siya nung kapatid kong lalaki ni Jepoy na isara na lang yung gate. So, yun nga. So, gano'n naman lagi namin pagkatapos mag-dinner, mapakain yung mga aso, nanonood na sila ni Emma. Or kahit wala pa si Emma dati, nanonood siya, pinapabayaan ko siya. Basta sabi ko, sara ng gate. Tapos, yun nga, matulog na. Tapos yun nga, and then si Mark, yun nga, nag-PM sa akin si Mark, so balikwas ako, lumabas ako, talaga tinatawagan ko siya, ganun. Hindi niya sinasagot, and then, etong pinsan kong lalaki, yung kapatid naman niya, ni Mark, bumaba din, asin talaga lahat kami guys, patulog na nun anong oras na, mag-alas 11 na, or pasado alas 11 na. So, labasan kami, hinanap namin hinanap si Marie, kapatid ni Mark, ayun, alam niyo ba, nakita, nandiyan sa labasan, maputik, tapos lasing na lasing, hindi ko alam kung paano naglasing, ikunuwento na lang din ni Emma, ayun, lumaklak daw pala ng tag dito, ng fundador doon ni Papa sa baba, kasi may bukas na fundador doon si Papa, lumaklak daw ng isang mataas na baso, syempre diba, first time na makatikim ng alak, tapos ginawa pa yatang juice. So, akala ko nga dinrag siya. Talagang galit na galit ako. Nung makita ko yung itsura niya, talagang lupasay siya, guys. Ayun, tapos, nagalit ako. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Tapos, sabi kasi nung pinsan ko na, andun siya sa labas, kasama niya yung boyfriend niya. So, syempre, lalo ko natakot kasi, akala ko ni-rape na, akala ko dinrugs na, kasi yung itsura niya talaga, as in, kala mo ginahasa talaga. Tapos, kung ano-ano sinasabi niya, na parang din drugs, ganun nga, galit na galit ako. Tapos yung pinaliguan namin siya kasi putikan, maputik, ganun, pinaliguan namin siya ni Emma. Tapos iyak siya ng iyak. Sabi niya, inano niya yung lalaki, yung pala, binbreakan siya, nag-break daw sila. Kaya yun, tapos nakita niya yata, that night din na, may kaakbay daw na babae, may kahalikan. So parang, broken hearted, di ba at the age of 15, ganun yung ginawa niya. Siyempre, talagang worried ako na baka nga, ginahasa na, di ko naman kilala yung lalaki. Kasi cargo ko siya nasa akin siya, para pinagkatiwala din siya sa akin ng nanay niya. Kaya yun, kinabukasan, that night pa lang, nag-iiyak siya. Ganun, sabi ko, sige kung ganyan din lang naman, umuwi ka na lang. Sakto din kasi pauwi yung kapatid ni Mark nga. Tapos, umuwi siya, uwi na lang po ako kasi nga, dahil daw doon sa lalaki. So, yung lalaki yung problema niya nga, ganun. Masakit na. Sabi ko, kaloka. Ang una kong is, baka nga, ginalaw siya. Diba? Sorry for the word, yun lang ang alam ko na, baka may nangyari sa kanila. Sabi, ni-rape ka ba? Pinilit ka ba? Gano'n ka ba? Kasi, kulang na lang talaga sampalin ko, guys, kasi, hindi nyo maintindihan yung sinasabi niya. Kaya, yun. So, yung kinabukasan, ay gabi pa kinukwento ko, dinidetalye ko na sa inyo para alam nyo din kasi everyday ko naman din nakasama si Maria, alam nyo na kung paano siya napunta sa akin, diba?
So yung basang-basa siya, binihisan siya ni Dayan. Si Dayan na mismo yung nagbihis. Kasi galit na talaga ako. Hindi siya makausap ng maayos. Si Dayan tsaka si Emma na yung nagbihis sa kanya kasi basang-basa. Pinaliguan namin siya, may damit pa. Para may himasmasan lang ba. Tsaka yung mga putik sa katawan niya. Kaya yung pati si Dayan nga is kinurot na si Marie at talagang akala mo baliw na ewan, nag-iiyak, nagngangawa. Yung iskandalo ba na, alam niyo yung rinig sa labas yung palahaw niya talaga. Kaya yun. So, kahapon nga, na siya na yung mas siya, kinausap ko na din siya na. Dapat kahapon yun sila aalis so hindi natuloy. Kaya ngayon, ayun, okay naman sa kanya and inaalam ko na sa nanay ko anong dahilan kung bakit ko pinauwi. Kasi nga, maayos siya. Wala akong problema sa kanya. Napakasipag na bata, napakamasayahin, matulungin. Alam niyo yun, nasa kanya na lahat. Yun lang nga is nag-boyfriend nang hindi ko alam. So, parang sinira niya lang yung tiwala ko. Kaya yun guys, yun ang dahilan kung bakit pinauwi ko si Marie. Hindi ko siya pinalayas. Nakita niyo naman, diba? Pinauwi ko siya para doon na muna siya sa kanila or magpaliwanag siya sa nanay niya. Hindi nga actually alam ni Mami kasi magagalit din yun for sure. Kasi syempre, minahal na din si Marie. Pakalambing pating bata. Kaya yun, pati si Papa walang alam. Ako na lang magpapaliwanag siguro. Pati si Froggy nga pinipigilan ako. Sabi, bigyan ko na lang daw ng second chance. Sabi ko, wag na kasi nandito yung lalaki. Gusto ko kasi paing kahapon, nakita ko eh. Diyos ko. Kasi ako naman yung magmumukhang na naman, skandalosa na. Kaya sabi ko, umuwi ka na lang, siya na lang yung ilalayo ko. Kaya, yun guys, ang kwenta kung bakit umuwi si Marie. Ayun, pasensya na kayo. Nakagaan-gaan sa loob ko na kinausap ko kayo na, ayun nga kasi talagang, ay sakit sa dibdib. Yung makita siya, yun, naiiyak na naman ako na paalis, diba? Kaya yun. Ayun. Sana magtino siya. Sana pag-isip-isip niya kung anong mga pagkakamali. Ayun, yung pagkakamali niya na sinuway niya ako, diba? Hindi siya nakinig sa akin. Ayun lang guys. Thank you din for listening sa akin sa hinaing ko ngayon. Kasi ang bigat-bigat sa dibdib talaga. Ayun, salamat sa inyo. Sana maintindihan niyo ako na para sa kanya din yung ginawa ko. Hindi ako naging selfish na para yun lang pinauwi na, kawawa naman yung ganun, diba? Alam ko may naman magdi-disagree, pero para sa akin yun ang hindi ko na alam, si Marie pa rin, kapakanan niya pa rin yun, kaya ayun. So yun guys, mag-isa na lang si Emma dito. Pamaboring si Emma. Ayun, sana makahanap yung pinsa ko ng papalit kay Marie para din hindi maboring si Emma. So yun, end of the story na. Ayun guys, magsisimba kami ni Emma sa Baklaran. Kasama ko siya and then si Mark doon na lang din namin kikitain. Ay, sumama ng makulit na to. May iwan daw siya dito. Sama ko sana kaso. Ayun nga. Ayaw naman. Pagod na daw siya. So, dito lang siya. Huwag mo papasukin muna yung aso ha. Baka manggulo dito eh. O, sana pa ba? Yun, napakain ko na yung aso. Kami na lang ang kakain mamaya. Bibili na lang din siguro ko ng lutong ulam. Tapos si Daddy umalis. Umatid ng ang ingay agad naman. Umatid ng kasal ng office mate niya. Kaya yun, di ko alam kung anong oras din ang dating nun. So, yun guys. See you later. We're home. Ay, waste naman agad. We are home? Yeah. Kasama mo? Si Tita Mark, kasi Tita Emma. Ngayon, nag-take out na ako sa Chow Chow King. Wala, baby. Ano na lang. Ano ba to? Gulay to, anak eh. Ano ba gusto mo? Wala soup. Chicken. Ay, ano yung mushroom? Gusto mo? Mushroom soup? Tutuan kita? Sa alay? Yung parang sa... Pepsi? Gusto mo? Ayun ba doon yung mushroom? Basta, gusto mo. Kain tayo. Ayun, kami-kami lang din yung nag-uusapan namin si Marimar. Namimiss agad namin eh. Colors. Nakwento na sa kanila. Kasi nga... Ano sabi nila? Ay, hindi. Yung... pala. Kanina lang ako nag-vlog noon. Kasi may ginawa siyang kalukuhan, ganyan. Wala pa yung reason talaga. Ganito kasi po yun. Okay. Gusto na makita dahil. Chismosa ka.
Yung kain tayo guys. Ayan. So, Sabi namin si Emma naman na susunod na. Na magko-call center dyan sa, sa taas. Nirereto na nga ni Mark sa ano. Kay Eduardo eh. Ito kang iniwan. Good night na kami guys. Para ma-edit ko na itong ano. Grabe busog ko. Itong vlog. Pero shoutout muna ako. Ito lang yung nakuha ko in case na merong hindi nakasama. Bukas na lang yung iba. Ayun. Hi kay Miss Perlita Iko. Iko nga ba? Ayun. Hello. Tapos kay Janela Esperanzate ng California. Hi! Ayun, nag-order din siya. Pero sa Saturday ko na ipapa-ship. Kasi ayusin ko pa. And then kay Kim Maken Paulino. Tapos kay Charissa Kelsey. Tama ba ulit? Mag-usensya nyo na. I-correct nyo na lang ako kung mali yung mga pronunciation ko sa mga names nyo ha. Kasi yung iba, ang unique minsan eh. Tapos kay, ano, si Eddie Wow. Siya pala si Ninette. Ayun. Hi! Katuwa si Eddie Wow. Ayun guys. Yun lamang po. Eddie Wow. Oo, si Eddie Wow. Si Ate Ninette pala siya. Dapat yun yung nickname ko eh. Nye. Tapos, yun guys nga, matulog na mag-edit na ako. Kasi inantok na rin ako eh. Shipping day na naman bukas. Hindi pa ako nagpapak. Inantay ko pa din si Froggy. Sana hindi nga muna ako antokin eh, kaso pumipikit na yung ako. Namagodad na kami. Ayun, see you tomorrow. Good night. Good night, baby. Ano ba yun? Diyan ako pagkala ko kanina Draw My Life. Eh, Oo. pag naging adult na ako, part 2, Oh, adult, sige. Di ko pa nga na ano eh. adult. Di ko pa nga nakakalikot yung camera. Nangangain ng tanga eh. Yan o, yung Canon yung binili namin na kahapon. Good night na! Paalam na tayo! Good night. Night!